The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Aarangkada magsasaka, usapang RCEF na. Modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Yan, isang magandang araw at ani po sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo po sa mga nakatutok sa atin ngayon sa ating live via Radyo Agri 90.1 FM Facebook page. Welcome po sa panibagong episode ng Usapang RCEF. Ako po si Carl. At ako naman po si Pia. Kami po ang makakasama ninyo at makakakwentuhan tuwing alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga, tuwing Miyerkules at Biyernes. Yan. Bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, batiin po muna natin ang ating mga butihing director dito sa PhilMec. Unang-una po kay Director 4, Sir Dionisio G. Alvindia. Good morning po, sir. Kay Director 3, Sir Joel V. Dator. Good morning, sir. Sa ating ACD Chief and Interim Director for Extension, Support, Education, and Training Services, kay Sir Elijah Z. Davalos. Good morning po, sir. Kay Sir Andres M. Tuates Jr., ang ating BPED Chief and Interim Head po ng Coconut Trust Fund Facility Management and Operations Division. At syempre, kay Sir Nelson C. Santiago, ang ating LSD Chief and Interim Director for Research and Development. Yan, Yes. isang magandang umaga po. Good morning po sa ating mga directors. At syempre, babatiin din po natin ang ating mga section chief sa ECD, sa STIPS and STID, si Sir Jet Subaba and Ma'am Bes G. Magararuben. Good morning po. At syempre, isang mainit na pagbati rin po sa lahat ng mga empleyado na naririto at nakikinig, lalo-lalo na sa ating mga drivers na nakabiyahe po ngayon. Sana manatili po tayong ligtas sa inyong mga biyahe at syempre, pati na rin po sa ating mga magigiting na security guards na laging nakikinig sa atin. Ayan. At pagbati rin po sa mga kasamahan nating na naka-field, mga naka-travel po ngayon at sana po mag-iingat po tayong lahat. Keep safe po. Ayan. Po. Sa usapang RCEF po ay tatalakayin po natin ang mahalagang impormasyon ukol sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec. Kabilang po ang mga layunin nito, mga benepisyo para sa ating mga magsasaka, at kung paano po nakakatulong sa pagpapabuti po ng produktibidad at pagiging competitive po ng sektor ng agrikultura sa ating bansa. Ayan, so nung huling episode natin, partner, which is kahapon, ay tinalakay po natin ng mga impormasyon about po yan sa RCEF Information Hub or Info Hub. Kasama po natin dito si Ms. Jo Ruedas, ang Science Research Specialist 1 ng Applied Communication Division ng PhilMec. Ayan, so kung na-miss po ninyo ang itong episode na to, ay maaari nyo po itong makita at panoorin sa ating Facebook page ng Radyo Agri 90.1 FM at ang official Facebook page ng DA PhilMec. At syempre, partner, makikita din nila to o mapapanood sa RCEF Extension Program Facebook page. Ayan. Bago po tayo magpatuloy sa ating programa, naririto po muna ang mga impormasyon at mga aktibidad sa RCEF Mechanization Program. Panoorin po muna natin ang Balitang RCEF. PBBM nanguna sa pamamahagi ng libreng makinarya sa Pangasinan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng libreng makinarya, equipment at farm inputs noong May 23, 2025 sa Santa Maria, Pangasinan. Kasabay din nito ang groundbreaking ceremony
ng Lower Agno River Irrigation System o LARIS. Nakatanggap ang SQ Cubs Irrigators Association Incorporated ng isang unit ng Precision Rice Seeder, gayon din ang Lagazit Irrigators Association Incorporated. Nakapagpamahagi rin ng tig-isang unit ng 4-wheel drive tractor sa Cabalin Dipalo Irrigators Association at Alaksan SQ Irrigators Association Incorporated. Bukod dito, mayroon ding natanggap na parehong rice combine harvester ang Naivam Irrigators Association Incorporated at Federation of Adris Dipalo Irrigators Association Incorporated. Nagkakahalaga ng 11 milyong piso ang mga makinaryang RCEF na naipamahagi sa mga samahan mula sa munisipalidad ng San Quintin. Dumalo rin sa nasabing aktibidad si PhilMec Director 3 Joel V. Dator. Eksperto at kasanayan ng Alraman Farmers Multipurpose Cooperative, bida sa Specialized Training Course. Nagpamalas ng kasanayan at galing sa paggamit ng riding type transplanter ang Alraman Farmers Multipurpose Cooperative ng Mama Sapano Maguindanao del Sur sa isinagawang specialized training course sa operation and maintenance ng riding type transplanter noong May 16. Ang samahan ay nagbahagi rin ng mga impormasyon tungkol sa paggagayak ng punla para sa paglilipat tanim. Layunin nito na magbigay sa mga participant ng hands-on experience at kaalaman sa tamang paggamit at pagmementina ng mga makinarya. 13 4-wheel drive tractors na Tier 3 na ipamahagi sa Leyte. 13 4-wheel drive tractors Tier 3 ang naipamahagi noong May 22 sa MLGU grounds sa Alang-Alang, Leyte. Ang mga benepisyaryo na tumanggap ay mula sa una at ikalawang distrito ng probinsya. Nagkaroon din ng operator training para masiguro ang tamang paggamit at pagmementina ng mga makinarya. Nagkakahalaga ng mahigit 29 na milyong piso ang mga naipamahaging makinarya. Inspection at testing ng multi-stage rice mill isinagawa. Nagkaroon ng inspection at testing ng mga multi-stage rice mill na may 1.5 tons per hour capacity sa ilang lugar sa Mindanao noong May 19 to 21. Ang mga benepisyaryo ay ang Municipal Local Government Unit ng Dimataling at Municipal Local Government Unit ng Titay, pawang mula sa Zamboanga, Sibugay, at Mahayag Farmers Integrated Multipurpose Cooperative naman ng Zamboanga del Sur. Layon ng nasabing aktibidad na suriin ang kalidad ng makinaryang RCEF para sa kapakinabangan ng mga benepisyaryo ng programang RCEF Mechanization. 7 harvesters pasado sa isinagawang trial run testing. Nagkaroon ng trial run testing sa 7 unit ng Rice Combine Harvester Tier 2 sa probinsya ng Davao del Sur noong May 19 to 21. Kabilang sa mga samahan ay ang Dalawinon Farmers Marketing Cooperative, Sakub Irrigators Association, Magsaysay Farmers Multipurpose Cooperative, Badoma Irrigators Service Association, Cabula Irrigators Association, Santo Tomas, San Vicente, Igpit Irrigators Farmers Association o SSVIIFA at ang Laral Gomitoyom Irrigators Association o ang Lagomia Incorporated. Ang mga makinarya pati na rin ang mga kagamitan na naipamahagi ay nasa maayos na kondisyon. Oriental Mindoro RCEF beneficiaries sumailalim sa training workshop. Sumailalim ang mga FCA beneficiaries mula sa Gloria at Calapan City, Oriental Mindoro para sa isang araw na training workshop ng training machinery noong May 21 at 22. Ang dalawang batches ng training workshop ay nilahukan ng 24 participants na naglalayong makakuha ng pangunahing kaalaman at kasanayan sa paggawa ng kanilang mga operational plan.
technical property inspection isinagawa. Patuloy ang inspection at testing ng mga technical property inspectors o TPIs sa mga makinaryang ipinamahagi sa mga FCA beneficiaries ng RCEP Mechanization Program sa iba't ibang probinsya tulad ng Ifugao, Quirino, Palawan, Sorsogon, Camarines Sur, Negros Occidental at Oriental, Surigao del Sur at Davao del Sur. Mula May 2 hanggang May 23, nasa 130 units ng production machineries at post-harvest facilities ang nainspeksyon bilang bahagi ng layuning masigurong dekalidad at naaayon sa pamantayan ang mga makinaryang natatanggap ng mga benepisyaryo. Abot kayang bigas, pinalawak ng Department of Agriculture. Pinalawak ng Department of Agriculture ang 20 pesos kada kilong bigas sa 20 pangkadiwa centers sa Metro Manila at karatig lalawigan tulad ng Bulacan, Cavite, Laguna, Mindoro at Rizal noong May 15 sa Bureau of Animal Industry sa Quezon City, bilang bahagi ng pangako ni Pangulong Marcos na gawing abot kaya ang pagkain. Dumalo sa naturang aktibidad ang PhilMec upang suportahan ang programang makatutulong sa mas maraming pamilyang Pilipino. Extension activities para sa CET ibinahagi. Ibinahagi ng PhilMec RCEP Extension Component ang mga aktibidad nito sa pagpapalaganap ng tamang kaalaman at paggamit ng mga crop establishment technologies sa naganap na training course noong June 3, 2025. Ibinahagi sa 79 representatives ng Facility Management and Field Operations Division, Applied Communication Division, Enterprise Development Division at Technology Management and Training Division ang mga konsepto ng advocacy campaign, operation and maintenance at enterprise aspect ng mga makinarya sa pagtatanim ng palay. RCEP Implementing Partners, binigyan ng pagkilala. Kasabay ng ika-47th anniversary celebration ng PhilMec, kinilala at binigyang papuri ng ahensya ang mga farmers cooperatives and association at mga miyembro nito na naging katuwang ng RCEP Extension Component sa pagsasagawa ng mga aktibidad nito noong Phase 1 ng programa. Kinilala ang Santor Bongabon Agricultural Cooperative, South Nueva Ecija Seed Growers Multipurpose Cooperative, Laur Farmers Association at Makabilog Maynabo Tambo Irrigators Association. Needs assessment sa mga benepisyaryo ng Rice Processing System isinagawa. Nagsagawa ang Enterprise Development Division ng Enterprise Needs Assessment mula May 8 hanggang May 15, 2025 sa mga kooperatibang benepisyaryo ng Rice Processing System o RPS sa probinsya ng Nueva Ecija, Bataan at Nueva Vizcaya. Dagdag pa rito, nagsagawa ng lakbay-aral sa Center Cooperative Gimba Nueva Ecija bilang tugon sa pangangailangan ng interbensyon ng isa sa mga kooperatibang kalahok. Layunin ng aktibidad na suriin ang kasalukuyang estado at operasyon ng kani-kanilang rice processing enterprise. Inalam din dito ang mga plano, estratehiya at mga tamang interbensyon ng pamunuan para sa darating na anihan. At yan po ang mga impormasyong hatid sa atin ng Balitang RCEP. So, para po sa mga karagdagang update sa RCEP ay bisitahin lamang po ang Facebook page ng DA PhilMec o ang website po ng RCEP Mechanization Program sa www.rcep.philmec.gov.ph. At huwag din po natin kalimutan to hit the like button at i-share ang ating live. Yan. Bago tayo magsimula partner sa ating talakayan, syempre batiin muna natin ang ating mga live viewers na laging nakasubaybay sa atin. Yes. Unahin na natin sa RCEP Extension Program Facebook page.
Andito si Sir Marlon Paduyos watching from Anao, Tarlac. Ayan, good morning po. At syempre kay Sir Ray Pedro watching from Ifugao Province. Ayan. At dito naman sa ating Facebook page sa DA Filmec, watching from Poblacion, Ilaya, Panitan Farmers Association, si Sir Cano Dumol. Ayan, good morning po, sir. Ayan, so para po ito sa pagpapatuloy ng ating programa ngayong umaga. Syempre, i-introduce natin ang ating guest at makakasama kasi natin ngayon si Miss Julie Marie A. Sebastian, ang Science Research Specialist 1 mula sa Enterprise Development Division ng ating ahensya Filmec. Tatalakayin po natin ang operational and financial management gamit ang crop establishment technologies. Ayan, so magandang araw po, Miss Julie. Good morning. Ayan, so ma'am, baka may gusto kang batiin or i-shout out bago tayo magsimula sa ating Yes, so magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa Radyo Agri 90.1 at sa mga nanonood ng live sa ating pong Facebook page. Gayon din, gusto ko pong batiin ang aming pong Chief ng Enterprise Development Division, Engineer Maria Resurrection L. Altamera. Kasama po ang aming sub-program leader ng Enterprise Development and Sustainability Support for RCEP Mechanization Program, Engineer Danilo A. Briones. Kasama po lahat ng aking pong mga kasamahan sa EDD, gayon din po sa EDSS project. Mga kaibigan ko dito sa Filmec at mga supporters. Wow! At syempre, yung aking pong better half. Ayan. Blessed morning po sa inyong lahat. Ayan, good morning po. Ayan. So, ready na po ba tayo, ma'am, sa ating talakayan ngayon? Ready? Ayan. Wow! Okay po, para po umpisahan po ang ating talakayan, maaari niyo po bang ibahagi sa ating mga listeners at live viewers ngayon, bakit po kailangan nating gumamit ng makinaryang pangtanim o yung tinatawag po natin na crop establishment technologies? Okay. Base kasi sa pag-aaral, Sir Carl, ay umaabot sa mahigit 68 na katao yung kailangan natin na manggagawa o labor sa pagsasaka dito sa Pilipinas. Samantala, yung mga iba po nating mga kalapit na bansa, katulad po ng Thailand, nasa 9 to 10 na katao sa isang ektarya, sa isang araw yung kailangan. Samantala sa Vietnam naman ay umaabot sa 21 to 22 na tao sa isang ektarya para sa isang araw. So ito ay mula sa umpisa, mula land preparation o yung paggaganyak doon sa lupa hanggang doon sa makatapos ani o yung harvesting and threshing. So sa lahat ng mga gawain sa pagsasaka, ang may pinakamalaki or pinakamaraming pangangailangan sa manggagawa ay yung pong crop establishment o yung pong tinatawag natin na sa pagtatanim. Sila yung may pinakamataas na pangangailangan. Dito po sa Pilipinas, umaabot sa 20 katao yung kailangan para po makatanim sa isang araw, sa isang ektarya. Samantala sa ibang bansa, tulad nga nung Thailand, halos isang tao na lamang yung kailangan. Sa Vietnam ay umaabot pa hanggang 6 na tao sa isang araw, sa isang ektarya. So panigurado, Sir Carl, Miss Pia, na itong mga bansang ito, yung mga kalapit na bansa natin, ay sila ay may mga mataas na adoption sa mga technologies. Sila yung mga gumagamit na ng mga makinaryang pantanim. So ibig sabihin, tayo dito sa ating bansa ay nahuhuli na sa paggamit noong mga makinaryang pansaka sa pagpapalay. So sa ating sitwasyon, ay alam naman natin dito sa ating bansa ay sanay pa rin ang ating pong mga farmers sa mano-manong pagtatanim, yung manual planting. Yes, oo. Kaya naman ang tanong dyan ay paano na lamang kung magsabay-sabay yung mga schedule sa patanim. Panigurado, darating yung panahon na mahihirapan na tayo sa paghahanap ng mga manananim. Kaya napakaganda na nabuo itong programa para sa pag-mechanize ng crop establishment system. At ngayon pa lamang ay gamitin at tangkilikin na natin itong mga crop establishment technologies. So, ma'am, sa pag in-adapt na natin ito, ma'am, ano po yung mga benefits or advantages o pakinabang sa paggamit ng crop establishment technology?
Ayan. So, sa paggamit nung tama at angkop na mga crop establishment technologies, ito yung mga ilan sa mga benepisyo or advantages na pwede nating makuha. Una, ay mabawasan yung gastos sa pagtatanim ng palay. Ikalawa ay magandang paglago ng kanilang ani, at panghuli ay talagang posible na tumaas yung kanilang aanihin. Ito ay galing na rin na mga impormasyon, resulta sa mga FCA practitioner natin na talagang matagal nang gumagamit ng mga crop establishment technology. Yan, dami pala nating benefits, Yes, partner. Ma'am, usapang learning session naman tayo, ma'am. Ano po ba yung mga programa o mga aktibidad po na ginagawa o isinasagawa ng PhilMec patungkol po sa enterprise development para po mas maparami pa ang mahikayat na gumamit ng mga crop establishment technologies, ma'am? Okay. Sir Carl, bali, kung titignan natin, may mga iba't ibang dahilan kung bakit hindi tinatangkilik o kung bakit mababa yung utilization rate ng ating mga crop establishment technologies. Ilan siguro dyan ay mga posibleng dahilan ay maaaring kulang pa sa kaalaman or knowledge, kasanayan or skills yung ating mga FCE beneficiaries. Ikalawa ay maaaring hindi pa ganun nakukumbinsi itong mga farmers natin para gamitin itong ating crop establishment na technology. Kaya naman, ang ating mga farmers ay, yung mindset kasi karamihan ay to see is to believe. Tama Sabi nga sa Ilocano, jackpoti, jackita. Kaya ang isa sa mga nakita, isa sa mga nabuo ng PhilMec under Enterprise Development Division ay itong learning session na tinatawag na intervention na accelerating the adoption of crop establishment technologies through Big Brother and Small Brother learning session approach. Ito kasi ang nakita kasi natin dito, bago i-operate at i-manage ng mga FCA beneficiaries itong mga makinaryang natanggap nila bilang isang farm machinery enterprise, dapat masiguro muna natin na may tumatangkilik. May tatangkilik dun sa makinarya. May mga farmer adapters na gagamit noong machinery. Para sa ganun, ma-ensure na magiging sustainable or kikita yung kanilang farm machinery enterprise. Kaya naman, ang unang step muna sa enterprise development ay matulungan na tumaas, mahikayat na tumangkilik sa ating crop establishment technology. So kaya po, para matugunan nito, ito pong Big Brother, Small Brother learning session activity, papakita po sa screen, ay farmer to farmer approach, or FCA to FCA knowledge sharing. So ibig pong sabihin ay FCA practitioner or farmer na matagal nang gumagamit ng transplanter, o precision seeder ang direktang nagtuturo sa kapwa po FCA or farmer na aktwal na pamamaraan sa paggamit ng teknolohiyang pantanim. So kung mapapansin po ninyo, dito ay yung mga may kaalaman na or mga FCA practitioner, sila din yung tinatawag nating Big Brother FCA. Sila yung mag-share, magbabahagi, ano ba yung mga experiences, ano ba yung mga practices na kanilang ginagamit sa paggamit ng mga makinaryang pantanim. So makikita rin po natin dito yung mga benepisyaryo naman ng nakatanggap ng mga crop establishment technologies, sila naman yung mga FCA o mga samahan na nangangailangan ng assistance, ng tulong, maaaring dahil hindi pa masyadong nagagamit yung mga transplanter o precision seeder, maaari din na sa demo pa lang nagamit itong mga to. Sila naman yung tinatawag natin na mga small brother FCA. So sila yung gusto nating tulungan sa tulong sa pamamagitan nitong Big Brother FCA natin. So series po of learning session itong isinasagawa natin para ma-ensure na magiging tuloy-tuloy ang pag-adapt ng ating mga FCA beneficiaries. Gayon din yung kanilang mga farmer members. So isinasagawa po ito sa loob ng 1 hanggang 2 cropping period para talaga makita natin na tuloy-tuloy yung adoption ng ating pong mga FCA beneficiaries. So kabilang sa mga isinasagawa ng mga activities, andyan ang sharing of experiences and practices ng ating Big Brother FCA,
mayroon ding demonstration and hands-on activity. Kasama po dyan yung pagbibigay assistance natin at suporta sa actual seedling preparation and transplanting ng mga FCA sa kanilang bukid o planting site. Ibig sabihin, kailangan may iboboluntaryo yung ating mga FCA na mga planting site o bukid para magamit nila itong mga transplanter. At panghuli, tuloy-tuloy pa rin yung regular monitoring, field visit sa mga FCAs na ito. So nakita po natin sa mga nagdaan ng mga taon ay mas dumami yung tumangkilik, nag-adapt ng mga crop establishment technologies natin sa tulong ng learning session activity. Kaya naman, ang kagandahan dahil extended ang RCEP, Miss Pia, Sir Carl, ay mas palalawakin ng Enterprise Development Division, mas madaming FCA beneficiaries yung atin matutulungan ngayong extension. Para sa ganun ay mas madami pa talaga yung mga farmers ang tumangkilik sa ating crop establishment technologies. So, ang ganda ng intention syempre ng crop establishment technology, 'di ba, ma'am? 'Di ba? Tsaka magandang balita kasi may RCEP 2.0 na. So talagang mas lalawak pa po ito 'di ba? Ayan. So, ayan mga ka-Radyo Agri, sana po ay nakapag-take down notes kayo sa mga impormasyong binigay po sa atin ni Miss Julie. So, at for sure makakatulong ito sa atin, 'di ba? Lalo na sa mga FCAs natin. So, wag po muna kayong aalis mga ka-Radyo Agri at magbabalik po si Miss Julie para sa mga karagdagang impormasyon sa operational and financial management gamit ang crop establishment technologies. So, sa mga nagpaplano naman pong magsumite ng application upang maging beneficiaryo ng RCEP Mechanization Program, ay narito po ang mga listahan ng mga PhilMech office by region po ito, kasama na rin ang mga focal persons na maaari ninyong i-contact. For Region 1 covering Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan, you may contact Ms. Kimberly Ann R. Gregorio through 0951-541-4869, or you may visit FMFOD office, PhilMech CLSC Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. For Region 3, covering Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales, you may contact Ms. Merlinda T. Ramento through 0936-137-2292, or you may visit FMFOD office, PhilMech CLSC Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. For Region 2, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino, you may contact Ms. Ana Marie P. Cachero through 0906-687-1855, or you may visit FMFOD office, PhilMech CLSC Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. For Cordillera Administrative Region covering Kalinga, Apayao, Ifugao, Mountain Province, Abra, and Benguet, you may contact Ms. Laika Jane M. Pascual through 0905-691-7462, or you may visit Department of Agriculture, Regional Field Office 2, San Gabriel, Tuguegarao City, Cagayan. For Region 4A, covering Quezon, Laguna, and Cavite, you may contact Ms. Josephine B. Valdez through 0977-822-9420, or you may visit Agricultural Training Institute, Diliman, Quezon City, Metro Manila. For Region 4B, covering Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, and Palawan, you may contact Mr. Kenneth R. Calderon through 0906-841-4917, or you may visit PhilMech FMFOD office. For Region 5, covering Camarines Sur, Albay, Masbate, and Sorsogon, you may contact Mr. Joseph D. Corporal Jr. through 0905-984-4402, or you may visit Department of Agriculture, Regional Field Office 5, Pili, Camarines Sur. For Region 6, covering Aklan, Guimaras, Antique, and Capiz,
you may contact Ms. Sandra Marie G. Haro through 0910-745-7136. For Negros Island region, covering Negros Occidental, Negros Oriental, and Siquijor, you may contact Mr. Rojan John P. Flores through 0961-204-4911, or you may visit Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo. For Region 7, covering Cebu and Bohol, you may contact Mr. Raimundo G. Jimenez through 0928-779-6220 or 0965-837-1758. Or you may visit Bohol Agricultural Promotion Center, Dao, Tagbiliran City, Bohol. For Region 8, covering Southern Leyte, Leyte, Biliran, Western Samar, Eastern Samar, and Northern Samar, you may contact Aben D. Noble through 0965-360-8692, or you may visit PRTMDC AES Compound, Barangay Balinsasayao, Abuyog, Leyte. For Region 9, covering Zamboanga Sibugay, Zamboanga City, Zamboanga del Sur, and Zamboanga del Norte, you may contact Ms. Aisel D. Solampit through 0997-761-6579 or 0948-559-2282. Or you may visit DARFO 9, Lenienza, Pagadian City. For Region 10, covering Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, and Cagayan de Oro City, you may contact Mr. John Gray P. Liaban through 0931-818-0358, or you may visit DANMA CLRC Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon. For Region 13, covering Agusan del Norte or Dinagat Islands, Agusan del Sur, and Surigao del Sur, you may contact Ms. Jingle T. Paloma through 0938-321-1477, or you may visit DA Caraga PEEDMO Building, Capital Site, Butuan City. For Region 11, covering Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, and Davao Occidental, you may contact Ms. Hazel B. Benavista through 0919-799-2413, or you may visit Darcy's Compound, Manambulan, Tugbok District, Davao City. For Region 12, covering Cotabato, Sarangani, South Cotabato, and Sultan Kudarat, you may contact Mr. John Ryan L. Modio through 0956-724-1821. Or you may visit Filmic Region 12 Office, DARFO 12, Annex, Zone 3, Poblacion, Coronadal City. For BARMM, covering Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, and Lanao del Sur, you may contact Mr. Khalid Y. Sangakal through 0930-346-8740, or you may visit Office of the Engineering Division, MA FAR, BARMM, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. At yan po ang PhilMec Office and Regional Focal Person po natin para sa mga nagpaplano pong magsumite ng kanilang mga aplikasyon. Pero bago po tayo magpatuloy, ay magbasa muna tayo, partner, syempre, ng mga viewers na pa-shoutout natin. yung mga fans ni Ma'am. Yes. Syempre, unahin muna natin sa RCF Extension Program Facebook page. Si Sir Alvin Belay, watching from Pulong Bagto Farmers Association, Mamburao, Occidental, Mindoro. Ayan. Good morning po. At syempre kay Ma'am Michelle Herosa, watching from Agkabuyaw, Cuartero Capiz Multipurpose Cooperative. Ayan. Good morning po. Good morning po. Ayan. And good morning din po kay Miss Kat Nation. Ayan, watching siya dito sa atin. Ayan. Good morning po, Miss Kat. At
para naman po sa mga nag-comment sa ating Radyo Agri 90.1 FM Facebook page, good morning po kay Miss Georgie Cortez. Ayan. At good morning din po kay Sir Lauro Ragundin, watching from Bagnos Irrigators Association ng Bagnos Aurora Isabela. Magandang umaga po. Good morning din po kay Sir Mangontawar Ampuan. Ayan, watching daw po siya. Good morning po. Good morning din po kay Miss Christine Ang. Ayan, good morning po sa team ng Usapang RCEF, lalo-lalo na po kay Ma'am Julie. Ayan, mabuhay ka ma'am. Isa po ako sa mga supporters nyo. Ayan, talaga May naman. May supporters pala si Ma'am. Ayan, so, ayun. Grabe ang freshness. Napakagaling mo, Ate Jem. Ayan, from Miss Georgie Cortez. Yung mga supporters Marami talaga mga ni Ma'am. nakakaya, no? Artistahin level. Artistahin, yes. So, dumako naman po tayo ngayon sa ating DA Philmec Facebook page. Kay Ma'am Virginia Caparoso. Ayan. Watching si Ma'am from Trinidad, Talibon Integrated Farmers Association. At syempre kay Sir Danny Briones. Shout out po. Go Gem. O, di ba? Hello, Sabi sa iyo madaming supporters si Ma'am supporters Good morning po, sir. Good morning po. Ayan. So, Para sa, ayun, Pagpapatuloy, ng ating partner. talakayan. Syempre, andito pa rin ang maraming supporters pala to, partner. Di ba? Si Miss Julie from EDD. Ayan, ma'am. So, ituloy na po natin ang ating talakayan. Okay, so, usapang financial naman tayo, ma'am. Syempre, ano-ano po yung mga gastos na kaakibat ng paggamit ng crop establishment technology? Okay, sige. Bali, usapang financial na tayo. So, may dalawa pong uri ng gastos. Ang fixed cost at variable cost. So, dito po ay sa fixed cost ay kasama po ay andyan ang administrative cost, contingency, repair and maintenance, at ang depreciation expense. Sa variable cost naman ay andyan naman po ang honorarium o labor cost at yung pong ating mga fuel expenses. So ito pong dalawang ito, yung fixed cost at variable cost, pag pinagsama, ito yung total cost o yung kabuoang gastos. At tinatawag din natin na break-even service fee. So ito yung balik gastos lang, wala kang hindi ka kumita, wala kang kinita, hindi ka din nalugi. So, bigyan ko po ng diin, Miss Pia, Sir Carl, yung allocation sa depreciation expense. Napakahalaga po kasi na yung mga FCE beneficiaries natin ay nakakapag-allocate, nakakapaglaan dito sa depreciation expense na ito. So, taon-taon bumababa etong ating halaga, yung value ng ating mga machineries, dahil ginagamit natin, naluluma, nasisira, kaya nababawasan yung value po nito. So kung nakukonsider yung depreciation cost, at naitatabi or nakakapaglaan po tayo dito, ay po pwede na makaipon sila para sa ganun ay makapagdagdag sa pambili ng bago kapag nasira na yung machineries nila. At the same time ay magkakaroon sila ng dagdag na machinery at mas marami pang mga farmers ang magbebenepisyo, ang mabibigyan ng makakagamit ng kanilang mga transplanter o precision seeder, at ng iba pang mga makinarya. Dito po sa Nueva Ecija, kung titingnan po natin yung mga gastos, ang kadalasan na nagre-range po sa 7,000 to 7,500. Ito ay mula na sa seedling preparation hanggang sa paglilipat tanim gamit yung pong transplanter. All-in package na ito, kasama na po dito yung paghahanda ng punla, kasama na rin dito yung pag-aalaga bago ilipat tanim. Ang hindi lamang po kasama doon sa 7,000 to 7,500 ay yung binhi o seeds. Kasi kay kliyente na yon, kay farmer na yon, sila na yung bahala na magbibigay sa ating po mga FCAs. So para doon sa breakdown noong gastos na nabanggit ko, so doon pa lang sa seedling preparation ay nagre-range na ito sa 1,700 to 2,200 mula pagpupunla hanggang sa pag-aalaga. Pagdating naman sa transplanting o yun na yung paglilipat tanim, gamit na po yung ating transplanter, ay umaabot yung nagre-range ito
mula sa 3,000 to 4,000 pesos. Kasama na dyan yung fuel cost, kada ektarya, bayad kay operator, sa helper, at kasama na rin po dyan yung kapag holing ng seeds o yung pangangaryada kung saan man ito ipinunla papunta doon sa planting site or bukid ng ating kliyente. At iba pang mga gastos na po pwedeng kaakibat noong paglilipat tanim. At yung panghuli, yung fixed cost, nagre-range naman yung gastos doon mula 1,500 hanggang 1,000 to 1,500. So andito yung depreciation, andito yung repair and maintenance at iba pang mga gastos. So suma total nasa 7,000 to 7,500 yung magiging gastos sa isang ektarya kapag nag-avail kayo or gumamit ng transplanter itong mga beneficiaries natin. Okay po, ma'am. So, magkano naman po yung, usapang financial pa rin po tayo, ma'am. Magkano naman po ang kadalasan na bayad o dapat isingil po na service fee ng mga FCA beneficiaries po sa mga gustong magpaserbisyo pong makinarya? Kadalasan po, dito sa Nueva Ecija, ang nagiging singil nila sa service fee para sa walk behind at sa riding type transplanter ay nagre-range mula po sa 8,500 to 9,500. All-in package na po ito. Tulad nung nabanggit ko kanina sa gastos, mula ito sa seedling preparation, si FCA na yung naghahanda ng punla, hanggang sa ito ay ilipat tanim. So, all-in package na po ito. Minsan, depende kasi sa kanilang mga gastos. Kaya po nagre-range at nagbabago-bago. Kasama na rin dyan yung iba't ibang munisipyo, iba't ibang mga probinsya ay mayroong iba't ibang rate. Kasama na po kasi dito na dapat ay kino-consider natin yung mga prevailing service fee o yung mga service fee singil ng mga private entities na mayroon din mga crop establishment technologies. Kaya nagbabago-bago kada munisipyo, kada probinsya. So hindi po pala siya fixed, ma'am? Yes, opo. Kaya ang nabanggit ko lang kanina is dito sa atin, sa Nueva Ecija, nagre-range talaga siya from 8,500 to 9,500. So kung ikukumpara po sa manual planting, ay umaabot sa 10,000 to 12,000 kada ektarya. Mula ito sa pagbunot at lipat tanim na mano-mano. So kung titingnan po natin dito pa lamang sa paggamit noong mga transplanter natin ay malaki na po yung maititipid nila. Una sa oras, kasi yung manual planting aabot pa yan ng 3 days, minsan ay more than 1 week pa, depende sa tao na available para gumawa, magtanim. At reduction doon sa labor cost. Sa nakita po natin ay parang umaabot sa 2,500 hanggang 3,500 ang pwedeng maitipid ng ating mga farmers. Kaya naman malaking kabawasan yung gastos sa ating mga farmer na mag-a-avail noong ating crop establishment technology, yung makinaryang ating transplanter, at ito ay paniguradong maidadagdag nila sa kanilang magiging kita. Opo, ma'am. So hiwalay pa, ma'am, yung labor po doon sa pagmano-mano po, or kasama na po siya dun sa 12,000, tama po? Kasama na po yun. Actually, ma'am, ang sa amin pong mga gathering po ng mga data, yung pong sa ngayon, yung pong bunot pa lang, bunot ng punla ay nasa 5,000. Pakyaw na yun. Oo. Tapos yung pong lipat tanim dito sa atin sa Nueva Ecija, umaabot naman ng 7,000. Pero sa Nueva Ecija yes, ma'am. Opo. So, may mga ilan pong probinsya, umaabot pa yan ng 15,000. So, depende po yun sa mga probinsya. So, nakapag-take down notes sana yung mga nanonood sa atin o nakikinig. Napaka-informative, ma'am, ng mga impormasyon. Maraming salamat po. So maraming salamat po, ma'am, sa mga impormasyon na hatid nyo. Para sa operational and financial management ng gamit ang crop establishment technologies. So sana mga Karadyo Agri nakapag-take down notes po tayo. Wag po muna tayong aalis, syempre, at atin po munang panoorin ang boses ng magsasaka.
Ako po si Robin Bautista po ng bayan po ng Gimba, sa kaluwayan pong Pangulo ng North Gimba Farmers Irrigators Association. Kami po ay nakatanggap na po ng mga makinarya dito po sa Philmec. 2 4-wheel tractor, isang combine harvester, isang rice seeder, at napakalaking tulong po yung mga naibigay na makinarya doon po sa aming samahan sapagkat ayun po ay tulong sa mga, lalo na po yung mga maliliit na magsasaka, napakaganda po pakinabang doon sa aming asosasyon. At sasalamatan din po namin yung lalong-lalo na po yung ating Committee on Agriculture, si Ma'am Cynthia Villar, ganoon din po ang ating Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos. Sana po ay tuloy-tuloy po yung programa ng ating pamahalaan, lalo na po sa Philmec, dumawig pa yung kanilang pagtulong, lalong-lalo sa mga magsasaka. Maraming salamat. At yan po ang ating mga beneficiaries na nakatanggap ng makinarya mula po sa Gimba. Nawa ay makatulong po itong mga makinaryang ito para mas mapataas po ang inyong mga ani at kita. Yan. So, syempre, bago tayo tapos partner, di ba? Syempre, Miss Julie, baka meron pang mga impormasyon na hindi namin naitanong po na gusto nyong ibahagi sa ating mga listeners. At syempre, mga pa-shoutout, ma'am. Baka meron pang mga pagbati. Para hindi po magkatampuhan. Yes, madami nga. Siguro po doon lang sa part na tangkilikin, talagang ito pong crop establishment technology is push technology talaga siya sa ngayon, bago pa ito sa atin, kaya maganda po na ngayon pa lang ay umpisahan na natin talagang i-adapt, tangkilikin at simulan yung magiging changes, kasi mula doon sa practice ng mga farmers talaga yung manual, ay yun yung isang factor kung bakit din nahihirapan sila sa pag-adapt at may mga kailangan silang baguhin sa mga practice. Pero kapag nakita nila yon, sa ating mga learning session activities, nakita na ganun lang din pala. Yung kanilang mindset na mahirap, matrabaho, kapag talagang pinakita po natin sa kanila yung proseso mula seedling preparation hanggang paglipat tanim, saka po ito nakikita yung benepisyo talaga, yung kagandahan na mas kokonti ang trabaho, mas napapabilis talaga yung pagtatanim at mas maganda pa yung nagiging resulta. So ngayon pa lamang ay tingnan na natin, lalo na po sa mga beneficiaries ng RCEF Mechanization Program na nakatanggap ng crop establishment technology. So tingnan po natin kung paano natin magagamit at matutulungan yung ating mga farmer members, yung mga magsasaka natin na tangkilikin itong mga makinaryang pantanim. So dahil nakita ko kanina ang daming mga comments, talaga naman ang aking mga avid supporters. Ay talagang number 1 na nakasupport dito, ay shout out sa kanilang lahat. Ayan, magandang umaga po ulit sa atin. Ayan, at syempre may mga pahabol pa tayong pa-shout out and comments sa ating Facebook page. So, ayan, from Radyo Agri Facebook page, watching from Mulondo, Lanao del Sur. Ayan, ang Bubong Gulopa, Malundo Producer Cooperative. Ayan po, hello po kay Sir Alinor Bao. At watching from Talavera, Nueva Ecija, si Miss Maureen Garcia. Ayan, very informative po. Ayan, at good morning din po kay Ma'am Felipa Carpio. At syempre naman dadako tayo sa RCEF Extension Program Facebook page kay Sir Ernesto Esser. Good morning po, sir. Good morning po. Kay Ma'am Irma Amerna. Hello po, watching from Santa Rosa City of Laguna. Ayan. Avid supporter natin to si Ma'am. Lagi siyang nanonood. Yes. Hello po, Ma'am. Hello po, Ma'am. Good morning po. At dito din sa ating Facebook page sa DA Philmec, pa-shoutout daw kay Sir Carlos Soriano, Team EDSS 2020 to 2023. Ayan, hello po sir. Good morning po. Ayan, so dito po nagtatapos ang ating episode tungkol sa operational and financial management gamit ang crop establishment technologies. Lagi po kayong tumutok, makinig at maging updated sa RCEF Mechanization Program. Hanggang sa susunod po, ako po si Carl. At ako naman po si Pia. Lagi po nating
ating tatandaan na sa RCEP Mechanization Program ng PhilMec, may makinarya kang maaasahan. Ito ang usapang RCEF, modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Hanggang sa muli po. Bye-bye po. Bye-bye po.